Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Naalala nyo ba na ang Queen of all media pumunta sa Malacanang? Naalala nyo dyan sa isang post ng DZRH. No? Kung hindi ako nagkakamali, dumaan sa aking wall yan na I think it was DZRH News na nag-post dyan. Na ito nga, na Madam Chris Aquino is back. Alam natin yung pinagdaanan ni Madam Chris Aquino na siya ay at least meron siyang 17 types of autoimmune disease, no? Ang autoimmune disease way back sa med school, no? Isa itong kondisyon, no? Karamdaman na kung saan yung sarili mong autoimmune, no? Yung inaatake nito. No, yung body immune system mo ay mistakenly, hindi sinasadya, mistakenly attacks yung own cells mo, yung tissues, and nagkukos ito ng chronic inflammation and even damage sa organ, no? So yan yung sakit ni Chris na talaga nakita natin before na talagang ang payat-payat na niya. But miraculously, okay na siya, mataba na siya, no? Ang galing nung kanyang mga doktor, treatment plan, mataba na siya ulit. At yun nga, ito, mataba na si Chris at mini-make-upan siya. Yun nga mga ka-Wonder, siya nga ito'y sinabi ng DZRH na siya ay papunta, siya ay mini-make-upan, papunta siya sa Malacanang. Ngayon ang tanong mga ka-Wonder, ano ang meron? Bakit siya pumunta sa Malacanang? At ano ang nangyari mga ka-Wonder nung pumunta si Chris sa Malacanang? So, syempre, wala naman dyan balita dahil ito ay isang closed door, no, na meeting sa pagitan ni FL Araneta Marcos at ni PBBM. No, at yun nga, ito pa isang birthday lunch. Private, mga ka-Wonder, exclusive ito, na ang host ay si FL Liza Marcos. Ito ay inorganize ng designer na si Michael Leiva, isang mutual friend din mga ka-Wonder. At napadaan din dun si PBBM ayon sa report to greet Chris, no, para batiin. Alam natin way back when they were younger, na interview sila, no, mga interviews. Those are memories na pinagsamahan, no. At then alam natin mga ka-Wonder na yung public life ni Chris ay hindi ganun kahayag, dahil nga sa kanyang illness. So, kaya yung visit niya hindi po itong ginawang notable, no? Ito ay isang secret lang or exclusive lang, private. So dyan, of course, bakit naman siya inimbitan? Kasi nga itong si FL Araneta mga ka-Wonder at si Chris Aquino, somehow meron silang affinity. Not by blood mga ka-Wonder, but by extended family. Nagkaroon sila ng kaugnayan. Parang magkaka-relative din sila, but through extended family. Maging sila Sharon, Sila Sharon, alam ko meron din silang affinity. Mag-anak na sila through extended family. So alam natin mga ka-Wonder na pag social gathering, personal gathering yan. Hindi yan political gathering. In fact, hindi naman mga politiko itong nagmi-meeting. So si Chris at saka si BBM, hindi naman talaga sila known as political allies. Alam natin yung pinagdaanan, no? In fact, opposite side sila, no, sa Philippine political history. Alam natin yung nangyari mga ka-Wonder sa Aquino family. Alam na natin yun na pinagbibintangan si Marcos Sr., which is not actually verified. At mukhang hindi nga mga ka-Wonder, no? Yung nangyari diyang sa people power, no, na napa-oust nga si Marcos Sr. At yung Marcos family, mga ka-Wonder, during the martial law era. Kaya kilalang kilala yan, mga ganyang historic event, mga ka-Wonder. No? Pero mga ka-Wonder, pag elitista, kasi itong mga ito, considered itong mga elitista. Sila Chris, sila Sharon, sila PBBM, sila mga elitistang considered yan. At yan din yung dahilan, mga ka-Wonder, na ginagamit ng kalaban para mag-set ng boundary para dyan sa mga mahihirap. Elitista yan. Sila lang nagpapayaman. Ginagamit yan ng mga politiko. No? Na, kaya nga natagurian, populist itong si Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte. No?
At yun ang natanim sa puso't isipan ng mga tao. Na, uy, kalaban natin yan, mga elitista yan. Hindi tayo papansinin yan. Mga sarili lang niya iniintindihan, payaman ng payaman, tayo mahihirap. Ganon yung mga naging naratibo, mga ka-wonder. Kapag inisip na yan ay elitista, no? At sila ay mahihirap. At yun nga, mga ka-wonder, alam natin na pag mga elitista at nag-i-involve dyan yung sa politics, nagkakaroon ng social overlaps. Alam natin na magkaiba. May magkaiba sila, oposisyon, no? Aquino Marcos. Pero dahil sa mga elitista yan, nagkakaroon ng overlapping dyan. Sometimes, nagjo-join yan. Nagkakaisa. No? Kahit sabi nga nila, even enemies can show respect. No? Yung sa mga napapanood natin sa gera, sa mga ibang kingdoms. Even dito mga ka-wonder, but I don't think they're enemies. Ano? So yun yung setup dyan, mga setting dyan mga ka-wonder. And even yung mga family connections. Gaya nga na sinabi natin, through extended family, they are connected na. Sharon, Chris, and BBM. Lisa Araneta Marcos. No, not BBM. So yun yung mga nangyari dyan mga ka-wonder na hindi ibig sabihin kailangan palagi may political alignment. Pero posible yan mga ka-wonder. No? Posible itong sinasabing softening of relations. No? Para yung matagal na alitan, because of the elite status, business minsan nagkakaisa, magkakasosyo, minsan may mga invitation, yun yung sinasabi natin, yung karning matigas. Pag nilaga mo, lumalambot din. No? So, ang tanong ba, may secret deal ba sila sa 2028? Kaya pumunta si Chris Aquino. No? Lately, parang ang pagkakabalita ko, tinulungan ni PBBM, si Chris, sa kanyang sitwasyon. Parang, I'm not sure kung financial or emotional or moral support. Basta yun ang pagkakasabi ng balita. So, wala namang, let's be real mga ka-wonder, and analytical, na wala naman pinakita. Of course, private nga closed door nga ayaw nga maging notable So, parang walang confirmation kahit mga media. So, susuportahan ba ni Marcos ang Pinks? Yan yung mga sinasabi dyan. Chris Aquino, alam natin mga ka-wonder, na she is a big icon when it comes to personality. Kaya nga siya sinabing queen of all media. So si Chris mga ka-wonder, alam na natin na magkakaroon siya ng malaking political role. No? Siya kasi pag yung words niya, nagsalita siya, people will incline their ears to hearken to what she's saying mga ka-wonder. And then, coalition is being formed. Alam natin, ganyan yung mga setup niyan. No? So, anything beyond that is speculation kasi nga wala pa tayong patunay patungkol dyan since ito ay closed door or private. Pero ito ba'y politically possible, mga ka-wonder? Yan yung ating pag-uusapan. So, sa senaryo na una, unity in politics, although ito ay posible, but it could be low to moderate possibility. No? Pero maganda to mga ka-wonder. Bakit? This is to neutralize opposition. No? May neutralize nila yung opposition. Alam natin na hati, pero we know that pink, yellows, and other colors are supporting BBM. And then, it can build a broad coalition, no? Like Marcos plus moderate liberals, no? Yung mga yan, makakapag-build yan ng malawak na coalition. Bakit, mga ka-wonder? Kasi, ito kay magiging paraan o kapangyarihan to block yung stronger rivals like Sara Duterte, mga ka-wonder. So, napakaganda nung sign na yan na pag-visit ni Chris Aquino sa Malacanang. Kasi alam na natin, mga ka-wonder, si Chris Aquino, she becomes a symbolic bridge. Hindi siya pwedeng tumakbo, sa kanyang health condition, and she is not interested in running in any politics or public positions, public office. Kung gusto niya, di dapat matagal na. But she will just serve as a symbolic bridge, no? Sa pink, sa yellow, lalo na sa yellow na eventually nag-sprang out itong pink. So yan mga ka-wonder ang mga nakikita nating laro dyan.
Pangalawang senaryo na posible, mga ka-wonder, ay itong soft alliances through social figures. Alam natin, nabanggit natin si Sharon, no? Inimbitahan si PBBM sa concert, na they were so close. Sila Kiko Pangilinan. No? Alam natin, mga ka-wonder, na it could build social figures. At alam natin, si Megastar yan eh. Megastar, no? And then, si Kiko, yung asawa niya, na senador. Diyan sa Senado, of course, sa atin. So, yung mga personalities na ito ay may connection across political camps. And then, it could also influence yung mga middle class, yung mga emotional voters, mga ka-wonder, no? Na dinadala pa nila yung kanilang emosyon dyan. Na dati, itong mga Marcos na to, ito'y kaaway, tawag doon? Never again, yung mga ganun-ganun. And then all of a sudden, magkakaroon ng reconciliation, ng coalition, unity. Dahil ayan ang sigaw ni PBBM, unity lagi, unity. Kaya magtataka ka even dun sa dilaw, sa pink, sa blue. Tinan mo si Isko, kasama niya sa pagbibigay ng pera 5,000 para sa mga apektuhan ng digmaan sa Middle East. No? Nakakaisa. Look at Pacquiao, kasama niya rin lagi. And then Pacquiao started to realize, no, and recognize PBBM's leadership. So because of unity ang kanyang tema. No? So yung possible role dyan, mga ka-wonder, yung narrative shaping. Yun nga yung sinasabing dito, sineshape na yung narratiba na dating magkaaway, magkagulo. So iniisip ng tao na, maayos na. Yan ang maganda kasi, ang bansang puro away, mga ka-wonder, walang kahihinat ng niyang tagumpay. Sabi nila, there is strength in unity. And even in diversity, mga ka-wonder, no? Kahit magkakaiba yan, as long as you have unity. Kahit magkakaiba kayong kulay. Another one, yung soft endorsement ni Chris Aquino. Parang ini-endorso niya. No? Itong i-recommenda ni PBBM. And also, PBBM could also endorse yung i-recommenda ni Chris. Perhaps they are thinking or mutually thinking of one candidate to represent, no, yung kanila pong standard bearer. It could be Lenny or it could be Lenny, no? Na siyang binabanatan ngayon itong mga DDS. Yung pagsakay ni Lenny sa bus, ginagawang personal. Samantalang yung poon nila, pasakay-sakay sa helicopter, aeroplano. Pabaka-bakasyon. Alam mo yung mga nakakainis na nasabi nga nila, the more you bash Sara Duterte, the more parang nagiging tumataas yung rating niya. No? Kasi parang nakikita, binabanatan. Ang isip nitong mga taong ito na hindi na gumagana yung kanilang logic, no? Binabanatan kasi nga tatakbo, malakas, takot sila dyan. Yun yung mga naratibo. Period. May harang na, hindi na nag-extend yung utak. Well, makinig kayo sa mga paliwanag para maintindihan po ninyo. Hindi lang sa akin, kundi sa iba pang mga content creators. No, sa mga discussion, mga ini-invite ng mga analyst, political analyst, yung mga ini-invite dyan ng mga personalities, politicians, yung mga experts dyan sa UP o anumang school dyan, as long as they are experts, no? Na-analyze nila itong mga bagay na ito and then sinishare nila ito sa atin para maunawaan. And then of course, yung public reconciliation messaging, na ito'y paghilom sa sugat na dahil nga sa pagkakaisa, dahil sa ating bayan. Wala na yung mga dating sugat. No? Pangatlong senaryo, mga ka-wonder, ay yung strategic image rehabilitation. Ito ay isang high possibility na nangyayari na nga. Nagsasama sila, nagkakaisa. This is the most realistic compared to the first and second scenario na sinasabi natin. Na itong Marcos camp may benefit, no, from being seen as inclusive. Na sinasabi nila na binibigyan daw ni Araneta Marcos ng posisyon yung mga dilaw. Alam mo yun, na binabash nila si Araneta Marcos, Lisa, no? Na siya raw naglalagay dyan ng mga dilawan. They weren't able to understand that until now. Until ito, na-retrieve na, nalaman na kung bakit. And it's not because na yung kalaban na iniisip yung dilaw, pinapaupo. Again, reconciliation. This is no time
no, para intriga. Hindi namang showbiz to eh. Hindi showbiz ito ha. Itong inakasalalay dito ay ang ating bansa. Sa pagkakaisa ay lalago tayo. No? So dahil dyan mga ka-wonder, itong reaching out even to Aquino linked personalities. Maganda yan. Maganda itong senaryo mga ka-wonder. Na mataas na posibilidad ito. Yung mga Aquino, mari-reach out nila yung mga kanilang sangay. No? And then, to form a coalition group. So we are beyond political division. Yan ang mensahe nito. Ayaw natin ng division. Alam nyo si Satanas, mga ka-wonder, kapag yung tao may pagkasatanas, ang gusto niyan lagi away, gulo. It reflects the personality. Ang gusto niyan division and subtraction. Yan ang fundamental mathematics ni Satanas. Ang fundamental ng Diyos naman is addition and multiplication. It's synonymous sa reconciliation. Instead na repel, you have to attract. Bakit? You also attract positivity. Kaya yung mga taong puro toxic, paninira, pagmumura, galit, babagsak ko kayo na na-impluwensya naman itong nasa baba. Akala mo nanonood ng pelikula, akala mo parte ng revolution, ibagsak, laban tayo, manda kayo, babawi. Mga ganong cinematic formula ng utak. Tigil-tigilan nyo na yan. Dahil hindi po ito showbiz. Hindi ito pelikula. No? Kaya ang pagkakaisa, dahil itong si Chris Aquino ay isang powerful, not just powerful, very powerful symbol. Bakit? Anak ito ni Cory Aquino na dating presidente. Kapatid ito ni Benigno Aquino III na dati ring presidente. Anak din ito ni Benigno Aquino na kanyang ama. Alam nyo na yung status na yan, yung social status. They belong to higher ups, to mga elites. Sabi nga nung isang nabasa ko, na itong mga Duterte doon, bakit parang they seem to compare themselves, ano? Although hindi naman sila, pero yung mga DDS nila, parang ganun ang ginagawa. Na ang layo ng comparison because these Aquinos are, they belong to elite group. No? So yun ang sinasabi. Hindi naman natin binibelittle ang mga Duterte. No? Now, for the sake ng unity, mga ka-wonder. No? Ayaw natin na ng binabash na no? Pero naiinis lang tayo dahil parang kortado at sarado yung utak. Doon tayo nagagalit. Hindi sa tao. Hindi tayo nagagalit sa DDS. Doon sa kanilang kaisipan, mga ka-wonder. So bilang realistic assessment, mga ka-wonder, Chris Aquino really, ka-wonder, she will really be playing a major role in 2028 when we talk about political. So very unlikely hindi siya pwedeng mag-appear dyan due to health issue. Pero siguro every once ma-invite siya, di naman siya nire-require pumunta ron, her voice, her videos, no? Kahit once, kasi nakita natin nakapunta naman siya sa Malacanang. So, yun mga ka-wonder. So, ngayon, silent pa yung usapin yan. But, of course, I think Marcos would likely to support yung pink. No? Sasabihin nila, unlikely, but it is possible. But it is not impossible. It is possible, mga ka-wonder. Kung sino yung tatakbo sa 2028, magkakaroon ng power balance versus Duterte camp, and then coalition strategy. So, very meaningful ito, mga ka-wonder. Yes, but symbolically, not operationally para sa iba. But for me, I think the visit of Chris Aquino has something to do with the 2028 election and who will be their standard bearer. Form a coalition and then they will support all together to oppose this strong force of Sara Duterte in 2028. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila kung ano ba yung namagitan sa pag-visit ng Queen of All Media sa Malacanang to si FL Araneta and PBBM. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.